Testingin natin yung kinabit natin na M5 dito sa ATV 160. Ito medyo maliwanag pa dito sa kalsada kung mapapansin nyo, pero tingnan natin yung quality ng M5 natin. Ayan yung low nya. Ganyan kaliwanag yung M5 natin, 100 watts. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang liwanag niya. Tapos i-switch natin siya sa high. Ito yung makikita natin. Ayan, hindi siya masyado mataas, saktong-sakto lang yung high natin. Kung mapapansin mo yung puno na yon, ay yung halaman na yon, yan yung inaabot ng high ng ilaw niya. Ayan si sir, ayan yung may-ari. Ayan yung may-ari ng motor. I-check na yung ilaw natin kung maganda ba yung quality ng kinabit natin. Pero tingin ko naman satisfied siya dito sa nilagay natin. M5 Zenlo 100 watts. Germs, magandang hapon. Ito, may project na naman tayo ngayon. ATV 160. Nag-walk-in lang to si sir dito sa shop natin ngayong hapon. Umuulan-ulan pa. Nag-walk-in lang siya dito kasi napapanood niya daw tayo sa YouTube. Tapos kakakuha lang ng motor niya. Ito, kung mapapansin natin, naka-plastic pa yung upuan niya. Tapos yung visor niya naka-plastic pa rin. Bali ngayong hapon, magpapakabit siya ng M5 tsaka Pia horn. Ito yung Pia horn na ikakabit natin, dala niya to. Tapos ito naman yung M5 na galing sa atin dito sa shop. Ayan, nakaselyo pa yan. Ito yung ikakabit natin dito sa motor niya. Bali sa video na to, isasabay na natin yung pagtuturo natin dun sa mga bumibili ng harness sa atin online sa Shopee natin, tapos yung mga umorder sa Facebook. Ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yung harness natin. Bali mag-umpisa muna tayo dito sa may battery, yung fuse box natin, tapos yung fuse top. Ito, kung mapapansin nyo, meron dalawang fuse box dito, isa sa busina, isa sa ilaw. Tapos meron din tayo dito fuse top. Itong fuse top naman natin, nakatap to dito sa may kanyang USB. Ayan yung USB na yan, yung 5 ampere, dyan siya nakatap. Bali tatanggalin natin yung existing na 5 ampere, tapos papalitan natin ng fuse top natin. Doon sa ibang umu-order sa atin, meron tayong pinapadalang tatlo na fuse box. Isa sa horn, isa sa MDL, tapos isa sa Night Ranger. Kung ganun yung order nila na harness. Pero kung horn and MDL lang, dalawa lang yung makukuha nyo. Pero same lang ng installation natin dito. Sama-sama pa rin sila dito sa positive ng battery natin. Ulitin ko, yung fuse top natin, nakatap siya dun sa 5 ampere na USB slot. Tatanggalin natin yung 5 ampere, ipapalit natin yung fuse top natin. Next naman natin yung ating passing switch. Ito yung passing switch natin. Nagbubutas tayo dito ng 12mm. Bali tatanggalin natin yung dalawang bolt dito sa kanyang handle switch. Isa dito, tapos isa dun sa ilalim. Pag natanggal natin yun, pwede tayo magbutas. Pwede na natin ilagay yung switch natin. Kaya napakasimple lang yan. Kaya lang, kailangan nyo ng eksaktong 12mm para maganda yung pagkakabutas natin. Ito, ipapakita ko rin sa inyo yung pambutas natin. Ito yung pambutas natin. Ang tawag dito ay step drill. Meron siyang iba't ibang sukat. Merong 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 14. So kung kailangan natin yung 12, doon tayo sa 12. Kung kailangan natin yung 16, doon tayo sa 16. Ayan yung ginagamit natin pambutas ng plastic para saktong-sakto yung butas natin. Kung wala kayo nito, manghiram na lang muna kayo para maganda yung pagkakabutas sa motor ninyo. Next naman natin yung kanyang tri-switch. Ito, yung domino tri-switch natin. Kung MDL lang naman ang ikakabit natin, high and low lang to. High yung taas, low yung baba. Tapos kung stock na side mirror lang naman, napakadali lang i-install. Ang nagiging problema lang natin dito kapag hindi na stock yung side mirror ninyo, mag-iiba na yung direction itong bracket ng tri-switch natin. For example, yung Street King, tapos yung ibang design ng ganito, tinatamaan na yung tri-switch natin. Okay, next naman natin yung ating selector switch. Ito, same lang din sa passing, kailangan din natin magbutas dito ng 16mm. Kung dito sa passing natin ay 12, dito naman sa selector natin ay 16. Same lang din yung ginamit natin na pambutas, step drill pa rin. Doon lang tayo sa number 16. Dito na tayo sa pinaka main harness natin. Ito na yung pinaka main harness natin dito. May mga pinapadala kami sa inyo na cable tie. Yung mahaba nandito nakakabit. Yung maikse dito sa kabilang gilid.
Tapos dito rin sa kabilang gilid, meron din siyang cable tie para secure talaga tong harness natin. Hindi siya gagalaw. Tapos yung pinaka-output natin dito, ito yung papunta na dun sa ballaster natin. Wala pa yung ballaster natin, hindi pa naka-ready. Dito natin ikakabit yung ballaster ng MDL natin. May color coding naman yan, kaya madali lang din sundan. Ngayon, ang pagta-tidy naman nito, kung mapapansin nyo, sobrang linis na ng pagkaka-tidy nito. Okay na to. Ito yung sa passing switch natin. Ito yung passing switch natin. Tapos ito naman yung MDL switch natin, yung tri-switch natin. Tapos kung mapapansin nyo rin yan, naka-cable tie na rin yan dyan. Kaya kami nagpapadala ng mga cable tie para ganito yung magiging itsura nung harness ninyo or yung pag-i-install ninyo ng ilaw ninyo or yung inyong mga harness. Ayan, naka-cable tie yan, cable tie. Ayan, naka-cable tie din yan para hindi sila gumagalaw. Okay, ganyan na ganyan dapat yung mangyayari dun sa mga binibili nyo sa amin sa online, sa Shopee pag nag-install kayo sa mga sarili nyong motor. Ngayon naman, ito kasi ay PIA. Ang installation ng PIA natin ay dito lang sa side na to. Dito sa side na to. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag okay na, kapag naikabit na natin dito yung PIA horn natin. Ipapakita ko sa inyo. Pero kapag naka-Bosch Europa yung setup ninyo, dito natin yan isi-set up. Dito sa bakanting slot na to. Ito yung pinaka slot talaga nung Bosch Europa natin. Tapos may pinapadala kami sa inyo na isang bolt, isang washer, tapos isang spacer. Yung spacer na yun yung galing sa mga bola. Kinukuha lang natin yung mga bakal. Yun yung ginagamit natin na spacer dito. Dito nyo yung gagamitin. Bale, yung stock na bolt dito, papalitan nyo na nung ipapadala namin sa inyo. The rest, yung tatlo dito, 1, 2, 3, as is pa rin yung mga bolt na gagamitin nyo. Yung dito lang sa side na to. Kung naka-Europa kayo. Ngayon, kung naka-PIA lang naman, ganito yung mangyayari. Itong ipapakita ko sa inyo, ito. Hindi naman kayo malilito dito. Itong wire na to, stock wire to. Ito yung dating wire nung kanyang stock horn. Kung mapapansin nyo, may terminal yan dito. Positive, negative yan. So, bali yan yung trigger nung stock na busina natin. Ngayon, dahil same switch lang naman yung gagamitin natin sa busina, yung stock switch pa rin, dito na natin nilagay yung trigger natin. Ayan, yung terminal natin na blue, nakasaksak siya dito sa terminal na stock ng motor. Eto, huwag kayong mag-alala dito, wala tong polarity. Pwedeng magkabaliktaran. Kaya magkaparehas lang ang kulay nung ginagawa natin dito sa harness natin. Wala yung polarity, wala yung positive, negative. Pwede yan magkabaliktaran dito kasi yung relay natin na ginagamit, wala din siyang polarity, kaya pwede magkabaliktad yung mga terminal na yan. Walang problema. Ngayon, ang setup ng busina nito ay loud horn, tapos meron siyang back to stock, vice versa. Kaya kung mapapansin nyo, tatlong set ng terminal meron tayo dito. Pasensya na kayo, iba-iba na yung kulay ng wire natin kasi naubusan tayo ng wire last time. Pero alam naman natin yung alam naman natin yung stock horn tsaka loud horn. Tapos pag ipapadala namin sa inyo, hindi naman magiging ganito. Kailangan pare-parehas yung kulay para hindi kayo malito. Ito ay guide lang natin sa inyo. Ayan, yung tatlo na yan, ito sa stock horn, tapos itong dalawa sa loud horn. Okay, ikakabit na natin yung busina, tapos tingnan nyo rin yung position, yung itsura ng mga busina natin kung paano natin siya nilalagay dito. Kasi kasya naman dito yung tatlo, dalawang loud tapos isang stock, kasya dito sa area na to. Ulitin ko, ang odo nga pala ng motor na to ay mga nasa 20 plus pa lang. 3 days ago nakuha niya yung motor, tapos dinala niya agad dito sa shop natin para installan natin itong harness natin, MDL tsaka PIA horn. Balik tayo dito sa project natin, ADB 160. Ay kabit na natin yung busina. Pag magkakabit kayo ng busina na PIA, dapat ganito yung magiging itsura niya. Ito yung isang PIA sa taas, tapos ito yung isang PIA dito sa bandang labas na. Tapos yung stock horn niya, ito, yung stock horn niya na to, as is pa rin yung position niya. Kung ano yung position niya nung dati, yan pa rin yun, hindi siya magbabago. Kahit tinanggal natin siya dyan sa bolt na yan, ibabalik natin, ganyan pa rin yung magiging itsura niya.
Tapos additional na lang yung piya kasi parang ipopwesto na rin natin siya na maayos dito. Ito, ganito yung pinakamaayos natin na may ipopwesto yung piya. Tandaan nyo lang yung bunganga ng isa dapat nandito sa side na to. Tapos ito nakalabas dito, nandito rin yung bunganga niya. Para hindi siya dun sa gabal sa sa kapwa niya busina. Kasi pag nagkabaliktad dyan, magdidikit yung dalawang bunganga nila dito sa gitna na to, sa side na to. Hindi lang masyado makita kasi madilim. Itong bunganga na to, dapat nandyan siya. Tapos ito, dapat nandyan din siya. Hindi sila pwede magtagpo dito sa gitna. Magkakatamaan silang dalawa. Punta naman tayo dito sa ikakabit natin na ilaw. Senlo M5 100 watts. Ito yung itsura niya. Tapos ito yung serial number ng kanyang distributor, CEXL. Naka 1 year warranty yan dito sa amin sa JR Motorworks. Tapos, since M5 yung ilalagay natin, syempre hindi naman to kasya dito sa ilalim ng motor. Ayan, hindi yan kasya dyan. Tatama sa tapaloda yan sa kanyang front fender. Kakaroon tayo ng problema dyan. Ang mangyayari nito, dahil M5 yung ikakabit natin, kailangan natin ng RM bracket. Ito yung RM bracket natin na ginagamit pang ATV 160. Itong bracket na ito, naka lifetime warranty dito kay RM. Ayan, napakagandang bracket, maayos, saktong-sakto yung mga butas. Hindi pilit ikakabit yung bracket na to. Ito yung ginagamit natin dito. Mamaya ipapakita ko na rin sa inyo kung paano natin yan ikakabit. Yung RM bracket natin, tapos yung M5 natin. Para may idea rin kayo. Ito kasing RM, may technique kasi to. Kapag hindi ka marunong magkabit na ito, mahirapan ka. Baka magasgas pa yung kaha mo dito sa ilalim. Sa ngayon, ang ginagawa natin ay nagkakabit na tayo ng ballaster. Yung ballaster ng M5 natin, ilalagay natin dito sa ilalim. Diyan siya nakapwesto. Tapos yung wire niya naman, ayan, ipapasok na lang natin yung mga kulay-kulay niya. In case magka-problema tayo sa ballaster o doon sa ilaw, madali lang tayo mag-repair. Maghuhugot-hugot lang tayo ng mga socket natin. Okay na. Ayan na yung ballaster natin, nakakabit na. Maya-maya, pwede na natin testingin to. Ayan, habang pinapwesto ni Bombits yung wire ng ating Senlo M5, ito ipapakita ko naman sa inyo yung dapat nating tanggalin bago tayo magkabit nitong RM bracket. Ito, nakikita nyo yung number 10 dito. Itong number 10 na bolt na to, yung nandito sa bracket ng kanyang ABS tsaka brake hose. Ayan, kailangan natin tanggalin yan. Tapos, may dalawang bolt dito. Ito, yung puti na to. Dalawa yan. Ang kailangan nating tanggalin dyan, yung nasa baba. Kaya bale, ang gagawin natin, tanggalin natin to, 10mm din to. Tapos yung 10mm dito sa bracket nya. Bale, dalawa. Bago natin mailatag yung RM bracket natin. Balik tayo dito sa project natin, ADB 160. Ito, kinakabit na natin yung mga kaha. Naikabit na natin yung panel gauge. Tapos ito, naikabit na rin natin. Bali, dalawang kaha na lang dito sa gilid. Tapos ikakabit na rin natin yung RM bracket natin. Natesting na natin yung ilaw. Tapos yung busina. Okay na, gumagana na. Maganda na yung busina. Maganda na yung ilaw. Medyo mabagal lang si Bombits, kaya tagal matapos. Ayan, yung right panel natin, kinakabit na rin natin. Tapos sunod dyan yung left naman. Malapit na tayo matapos dito sa project natin. Abang-abang na lang kayo. Yung mga nag-purchase sa atin sa Shopee, ganun lang yun. Sundan nyo lang yung step by step na ginawa natin dito, para may kabit ninyo ng maayos yung mga harness na binili nyo sa amin dito sa JR Motorworks. Ayan, antayin lang natin matapos to para may turo ko na rin sa inyo kung paano ikakabit yung ating RM bracket. Okay na, natanggal ni Bombits yung dalawang 10mm dito. Balikan to pagpasok ng RM. Sige, pasok mo na. Pasok mo muna yung paa. Ito. Tapos ikaw mo gano'n. Ganun lang kabilis. Almost okay na yung project natin dito sa motor na to. Bali ngayon ginagawa ni Bombits, tinatay din na lang natin yung mga wire sa ilalim para hindi siya sumabit dun sa T-post. Ayan, kiniklear na lang yung mga wire dyan sa ilalim. Ayan, kagaya nito, naka-cable tie yan pababa dun para hindi siya nakakalat dito sa ilalim. Ayan, after natin ma-tidy yan, i-testing natin para makita nyo yung setup natin dito sa motor na to. Testing natin, bay, yung ilaw. Sundan mo lang ako,
Sige, on mo yung ignition. Yung high ng switch, high din yun ha. Tapos yung low, low din yun. Tapos passing. Okay, start muna tayo sa passing. Passing muna tayo. Ang gumagana sa passing niya ay combination ng yellow tsaka white. Yan yung pinaka-high niya. Okay, tapos low naman tayo. Low natin. Ang design ng Zenlo, ang low niya talaga ay puti. Kaya yan yung ginawa natin, puti yung low niya. Sige, high naman. Okay, ito yung high niya, dilaw, tapos puti magkasama. Tapos, activate natin yung reverse passing, passing mo. Ayan. Pag pinipindot niya yung passing switch, namamatay yung ilaw. Ulitin natin, passing, ayan. Patayin mo yung ilaw. Ulitin natin yung sa passing. Pag nakapatay yung ilaw, passing ka, okay. Pag naka-low, low mo, passing ka, ayan, gagana yung passing ulit. Kapag naka-high, mag-activate yung reverse passing niya. Ibig sabihin ng reverse passing natin, kapag naka-ilaw, patay mo. Pag naka-ilaw yung MDL, pag pinindot niya yung passing, mamamatay siya. Okay? So, ganun lang naman kasimple yun. Busina natin, patayin mo muna ilaw. Stock horn. Okay, yung stock horn natin, wala siyang combo lights. Sige, lipat mo ng loud horn. Okay, so gumagana na rin yung combo lights niya. Reverse combo naman natin, i-high mo muna yung ilaw. Tapos, busina tayo. Yan. Okay, babarin mo yung busina. Yan. Pag pinipindot niya yung busina, namamatay kapag naka-high na yung ilaw. Kaya nag-activate yung reverse passing natin. Okay, okay na. I-ano naman natin dun sa labas. Isukat natin yung ilaw. Okay na, ito na yung project natin. Natapos na tayo dito sa ADB 160. Ang gagawin natin dito, i-testing na lang natin sa labas yung ilaw. Titignan natin yung takbo ng ilaw niya kung saan nakatutok. Tapos i-ayos natin kung mali man yung pagkakasetup natin ngayon. Sa mga nag-avail sa amin sa Shopee, ito yung complete guide ninyo para sa MDL horn na setup na in-avail nyo sa amin. Sundan nyo lang yung video na to para hindi kayo maligaw sa pag-install ninyo ng MDL ninyo sa mga motor ninyo. Maraming salamat. Jeff Rocks out. Testingin natin yung kinabit natin na M5 dito sa ADB 160. Ito medyo maliwanag pa dito sa kalsada kung mapapansin nyo, pero tingnan natin yung quality ng M5 natin. Ayan yung low nya. Ganyang kaliwanag yung M5 natin, 100 watts. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang liwanag niya. Tapos i-switch natin siya sa high. Ito yung makikita natin. Ayan, hindi siya masyado mataas, saktong-sakto lang yung high natin. Kung mapapansin mo yung puno na yon, ay yung halaman na yon, yan yung inaabot ng high ng ilaw niya. Ayan yung may-ari ng motor. I-check na yung ilaw natin kung maganda ba yung quality ng kinabit natin. Pero tingin ko naman satisfied siya dito sa nilagay natin. M5 Zenlo 100 watts. Okay, maraming salamat ulit. Balik tayo sa susunod na video natin sa panibagong installation natin sa ADB 160. Maraming salamat. Ciao.